Good morning, Royal Clan! What's up, what's up, mga Winnie? This is Silver Vincent and welcome to the Recorded Vlog. Yan. Recorded muna tayo. Oh, ang hirap pag-adjust. Recorded muna tayo dahil meron lang iniintindi ang iyong prinsipe sa bisibisihan lang ng very light, sa paglilinis ng bahay and whatnot at kung ano-ano pang mga errands. But of course, hindi ko naman pwedeng palagpasin ang mga recent ganap, mga recent and current events na parang medyo nakakapag-alala mga kababayan, Dahil nabalitaan ng inyong prinsipesa na magkakaroon ng malawakang people power laban kay FPRRD. Actually, nakapag-post na ako niyan sa social media. And hindi ko sukat akalain na mabuti na lang may mga nagli-leak ng mga pangyayari, Kasi nabalitaan ko na yan, nagagastosan po ng malaki, di umano ni Tambi, ang mag-gather ng mga tao. Kasi they're planning to contempt FPRRD pag pinatawag sa lower house. Actually, may date na yan. Discuss natin mamaya sa separate na vlog. Ipapatawag si FPRRD and kapag barubal sumagot or balahurang sumagot, iko-contempt nila or ikukulong nila sa lower house. So, ang tanong ko kaagad sa inyo, ano ang gagawin natin? Ngayon, para medyo magkaroon siguro ng justification yung kanilang pagko-contempt kay PRRD sa lower house kapag ikinulong nila, kailangan may makita na ang taong bayan ay pumapabor sa kanilang magiging desisyon. Alam niyo naman yan, si Spokes Harry Roque nung nakaraan, I think mga September ba yon, ay napakagaling namang sumagot kasi mambabatas. He's a lawyer rather, not a lawmaker. But he's a lawyer. Actually, naging mambabatas siya. Naging part siya ng lower house dati, si Spokes Harry Roque. So, abogado yun, di ba? Alam niya kung paano sasagutin ang mga, yung mga binabatong tanong sa kanya nung pinatawag siya sa lower house. Pero, hindi August yun. Kasi pumunta kami noon ng Davao di ba nagkita kami accidentally in Davao, iisang hotel yung tinuluyan namin. So, doon pa lang narinig ko na nabalak na siyang i-contempt. Pero sabi nga namin, dapat Spokes, huwag ka nang umattend. Umattend pa rin, matigas ang ulo. Ayun, nakulong sa lower house, no? So, abogado na yun, dati ring mambabatas, tapos nagawan pa rin ng paraan. Si PRRD, kahit na magaling yan, magagawa ng paraan yan. Konting pagmumura lang yan, kahit hindi naman niya minumura yung mga kaharap niya doon, mga lawmakers. 'Di ba? That's it. I'll cite you in contempt, kuning kulong. Ganon ang gagawin ng mga buwaya sa lower house, yung makatuwadkom. Yun yung tuwadkom yata, So, narinig ko na meron talagang balak na mag-rally sa harap ng House of Representatives in QC kapag dumating si PRRD. Kasi alam nila na may mga ordinaryong Pilipino, even mga vloggers na pupunta sa lower house and magrarally in favor of FPRRD, pero tatalunin nila. Kung sino man ang mga makaduterteng dadating doon, syempre, magpapahayag din naman ng mga DDS, even yung mga nagmamahal kay PRRD at sa mga Dutertes, ng kanilang, 'di ba, ng kanilang disapproval, ng kanilang frustrations, ng kanilang inis, ng kanilang pagkondena sa gagawin ng lower house. So, ang gagawin ni Tambi ay tatapatan yung mga magraraling mga Duterte supporters. Siguradong may magrarally doon sa harap ng Kongreso ng lower house. And malaki ang kanilang budget. Ano ang laban natin dito? Nakita ko sa post ni Joey, mga tat kuya, eto, 20 groups ang naatasan at nabayaran na mag-rally upang palabasin na galit sila sa mga sinabi ni PRRD sa Senate Blue Ribbon Committee hearing on war and illegal drugs nung nagmo-mobilize na raw abangan.
nagagather na ng mga tao ang mga makakaliwang grupo. Groups, sino-sino ba yung mga yan? Ayan, nilista rin ni Joey. Malawakang anti-Duterte rally for mobilization nagkaisa koalisyon, FFW, PS Link, Partido Manggagawa, National Labor Federation, mga miyembro nito, mga mahihirap, mga makakaliwa, hindi lang mahihirap. Di umano. Sentro, yada-yada, yan, Alliance of Health Workers, what? Pati Health Workers, Tala, States, TC, pinangalanan lahat ni Joey. Mag-ingat ka, Joey, baka sampahan ka ng kaso ng mga to. KMU, Kilusang Mayo 1, Gabriela, Migrante Act, Diyos ko, Act pa yung party list ng mga teacher. Yung kay Franz Castro, LFS is League of Filipino Students, mga estudyante, bayan muna, akbayan kabataan ng Pawis, kadamay yung mga nangaagaw ng bahay sa pabahay ng gobyerno. At yan nga po, 20. Ngayon, ang sabi ni Joey, mga ate at kuya, ang budget daw per group ay 0.5 milyon hanggang 1 milyon, depende sa lawak ng kanilang siguro sa laki ng grupo, sa dami ng mare-recruit. So, nasan ba yung, sandali, kunin ko lang yung phone ko. Okay. Kuha tayong calculator. Where's my calculator? Okay. 1 million ha. Ang isang bus, mga ate at kuya, ay kayang magsakay ng 50 passengers. 50. Maybe I could check, no? Para sigurado tayo. Teka. Bus passenger capacity. Tingin tayo. Ang double-decker, so 70 to 85. Yung dalawang palapag na bus, wala namang ganyan sa Pilipinas, at least sa Hong Kong may nakikita kong ganyan. 30 to 100 daw ang capacity ng isang bus. Okay? The average bus. Dito sa Pilipinas kasi, pagpalagay mo 40 hanggang 50. Kahit na na lang, 40 kunwari. Diba? Asan na yung mga pangalan ng mga makakaliwa? And sabi nga ni Joey, 500,000 to 1 million per group. 20 groups yun. 20 million mga ate at kuya. Okay. Sa isang bus, ipagpalagay natin 40 ang sakay. 40 katao. Okay. Ilang bus ang kailangan? No, yung pera muna yung divide natin. Tama ba? Pagpalagay natin, meron silang, halimbawa lang, estimate agad tayo, meron silang mare-recruit, ang isang grupo lang, may mare-recruit na 50 na bus. 2,000 katao ang kanilang mapapasakay or mapapa-attend ng isang grupo, 2,000 katao kaagad. Yung 2,000 katao, sabihin natin bayaran nila ng tigli 500 per day. Mababa yon. Siyempre, ang absent sa trabaho kung sino man ang isasama sa rally. Ang minimum wage naman yan, nasa 600 mahigit. So, dapat medyo laki-lakihan mong konti para sumama sa'yo. Sabihin na lang nating 1,000. 1,000 ang bayad sa isang rallyista. 2 million. 2 million. So, kung 2 million, ibalik muna natin sa 500 pesos ang bayad kasi sasakto yun no? 50 katao na 50 katao 50 na bus na tig 40 katao, 2,000 katao yun. Tapos yung 2,000 katao, bayaran mo ng tigpa 500 pesos, 1 milyon nga. 40 katao sa isang bus, 50 bus, so 2,000 katao. Natigli 500, yung 2,000 katao, 1 milyon. Meron na silang 2,000 rallyist
sa 1,000,000 ay 20 million ang budget. So 2,000 2,000 per group ang kayang mag-recruit, 20 groups 'yun. So 40,000 ang kanilang magiging rallyista. Again ha, 2,000 'di ba? Sa 1,000,000 na budget, 2,000 katao ang kayang bayaran ng tigli 500. Kung 1,000 ang bayad, 1,000 katao. Okay? 1,000 katao, bayaran mo ng 1,000, 1,000, so 1,000,000. Pero kung ang ibabayad nila is may mga kakagat ng 500 eh. Sa hirap ng buhay ngayon, sa mahal ng bili, may kakagat ng 500 ang ibayad. Sumama ka lang sa rally. Pamparami ka lang doon. O, so pagpalagay na natin 2,000 katao ang kayang i-recruit sa 1,000,000 budget, ay 20 grupo yon. Merong 40,000 na rallyista ang pupunta ng lower house at sisigaw na Duterte, mamamatay tao, EJK, ikulong, ipadala sa ICC, magbayad, panagutin sa kasalanan, kulong habang buhay, kuning-kuning. 40,000 katao. Marami to. For 20 million budget. Kung halimbawa ang budget lang sa isang mga grupong, 20 grupong nabanggit ay kalahating milyon, makakapag-recruit pa rin sila. Divide mo itong 40,000 into 2, meron pa rin silang rallyistang 20,000. Marami ang 20,000 katao. Okay? 20,000, 40,000, malaking crowd yan. Kayang punuin yan ang EDSA. As in, parang ano, 'di ba, yung parang rally ni PRRD noon sa Luneta na parang nagbubuhangin yung tao, ganun. So lalabas talaga na maraming Pilipino ang galit kay PRRD dahil maraming pinatay nung giyera kontra droga nung kanyang panahon. Magiging international news yan mga tatkuya. Ang mga Pilipino nagtipon-tipon laban kay Duterte. O ayan, bumaha ang daming tao. Parang yung mga meeting di avance noong panahon ng kampanyahan. Nai-imagine nyo? Maybe I'll find a photo. Puro kay Lenny ang nandito ah. Ayan. May nakita ko. Ito yata ay ano Uniteam to eh. Yan, pagpalagay mo 40,000 yan. Mahigit yan 20 tingin ko eh. Yang sa Manila Bulletin, yan mga 50 to 100. Siguro 50 or less than 100. Mga 50 to 70, ganyan. Napakaraming mga crowd, di ba? Kung ganyan karami ang crowd na dadating sa harap ng lower house, magkakaroon sila ng justification or sabihin nila tama naman ang ginawa namin na ipakulong si Duterte kasi bastos ang kanyang bunganga and marami naman talagang nabiktima noon ng EJK, kuning-kuning. May mga napatay noon ng illegal. Dahil sa utos niya, berdugo si Duterte. Kaya ayan ang tao, ang laki-laki. Mukhang people power against PRRT. So magiging international news pa yan. At ginigisa tayo sa sarili nating mantika, pera ng taong bayan. Ang gagastusin para sa 20 grupo na magre-recruit. Kung hindi sila mangungupit, kung 1,000,000 ang budget, kaya nila ang 40,000 na crowd kung hindi sila mangungupit. Ngayon, syempre, alam nyo naman, ang mga makakaliwa, mga utak demonyo naman, mangungupit ang mga yan. Imbes na ma-achieve nilang 40,000 crowd, magiging 20,000. At mangyayari yan ngayong Martes na parating, Lunes na ba ngayon? Lunes ngayon eh. Bukas, si VP Sara ang isasalang sa lower house. Sa Huwebes, si FPRRD. So papayag ba ang taong bayan na magkakaroon ng people power laban sa dating Pangulo?
Hindi ba't dapat ang people power ay sa nakaupo, sa tamad, sa inutil at sa adik? Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino para labanan ang malawakang people power na binabalak laban sa dating Pangulo? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.